chapter 4, verses 36 and 37. Iti libro, iti aramid, iti kapitulo 4, iti versikulo 36 and 37. Basa ka na kayo iti English nga kastoy iti kunana. For instance, there was Joseph, the one the apostles nicknamed Barnabas, which means the son of encouragement. He was from the tribe of Levi and came from the island of Cyprus. He sold the field he owned and brought the money to the apostle. Nandaklang kinamalaydalang tanagan mo Diyos, sagyaman kami apo, tilayin ting agundaway, apo nalpasan nga naibasa, lagiti sasom, tinagtitulang, lagito'y nga kakapsat apo, apo tibilag, Espiritu Santo, kariyo, apo tagtrabaho, tinagtitulang ni apo, tilayin ting agundaway, apo trabaho tayo, di po sa tunggal may sa kala kami, di po sa tunggal may sa lugdang kanima na kabalin nga Diyos. Katapat na kanila si Papa kumbaba kami, na mangawat karagiti nga minsan kala kami. Si Papa kumbaba kami na mangawat karagiti nga sasaw na nakabalin nga Diyos. Agyaman kami apo karagiti som, kababaan karagiti som apo. Dito'y apo Diyos nga mapasayat, ibiyag mi nga may paiken ka. Bindisyonan tunggal apayag nagdunag apo itinaitingal daw. Bindisyonan tunggal po sa tunggal may sa kala kami. Agyaman kami apo Diyos, agyaman kami. Italag ko na ito'y nga somken ka apo. Tablong sikaw apo tag-intervene, apo tunggal may sa kala kami. Agyaman kami kat sikat may dayaw tinaitingal daw. Itinagan Jesus dinawat ko amin lagitoy. Amen. Kamang ti Paulo ti pakisalita kada kayo attend nga kakabsat na Paul 1, the power of encouragement. The power of encouragement kakabsat. The encouragement word is the giving of courage, confidence, hope, support, and help. And at the same time, it is the process of building each other's up. Coming alongside another, strengthening the weak, and sick, and consoling the troubled. At kas may sa tao kakabsat, and as a human, may paraan po tayo for us to provide the power of encouragement. Amen? We can encourage someone sa pamamagitan ng salita. Di po ba? We can encourage someone sa pamamagitan ng salita. We can appreciate them that they are doing well. We can appreciate them that they have done well. We can encourage someone through letters or text messages by sharing Bible verse na punong-puno ng encouragement word o pampatibay, pampalakas ng kalooban. We encourage someone sa pamamagitan ng pagtulong sa anumang bagay. We encourage someone sa pamamagitan ng pagbigay. Hindi ng pira o bagay ang pwede nating ibigay, but we can give our time to approach them. We encourage someone through our presence na kahit wala tayong alam na sabihin, malaking bagay na po yung nandun tayo sa tabi nila, di po ba? We can encourage someone through touching. Ang simpleng pagyakap at pagtakik sa balikat ay nakagagaan ng kalooban, di po ba? So we encourage someone through hospitality by taking care of others. At marami po pang iba ang pwede natin gawin to encourage someone para may paramdam natin sa kanila na sila ay mahalaga. Amen. So, the really great person is hindi yung pinakamayaman. The really great person is hindi yung pinakamatalino, but the person who make a person great. Amen? Nakuha nyo? Amen. Na ang dakilang tao daw ay hindi yung pinakamayaman, hindi yung pinakamatalino, pero ang pinakadakilang tao ay siya yung the person who make a person great by encouraging them, influencing them to become a good person. Amen? So nga maka-encourage tayo, di may sa nga kapsat nga, balin nga nasaya at nga tao, we are great.
Amen. Approve ba? Amen. Now, isang tanong, isang sagot. Are we an encourager are we an encourager of someone's life, or are we a discourager? Encourager. We are all encourager through the help of our God. Ang mga taong encourager, mga kapatid, ay sila yung not self-focused. You get what I mean? Sila yung sila yung mga selfless. Sila yung mga not self-focused. Hindi ang kanilang sarili ang highlight. Amen? Hindi ang kanilang sarili ang highlight, pero ang ibang tao. Amen. Na mas iniintindi natin ang kapakanan ng ibang tao kaysa sa sarili natin. Na mas pinapahalagahan po natin ang ibang tao kaysa yung mga sarili natin. Amen? Ganun daw po ang encourager na tao. So I hope and I believe na bawat isa po sa atin dito ay we are encourager. Amen? Eh, paano maging encourager ba kasi yung isang tao na sarili lang yung pinapahalagahan, di ba? Hindi pwede na maging encourager ang taong ganun. So sa atin po, gusto ba natin kasama ang isang tao na wala nang ginawa kundi pahinain ang loob natin? Gusto ba natin kasama yon? Gusto pero Pero may pero. Gusto ba natin kasama ang isang tao na wala nang ginawa kundi pahinain ang mga loob natin, kakasama? Wala nang ginawa kundi i-discourage tayo. Wala nang ginawa kundi pahinain ang iyong kalooban. Siyempre hindi. Pero ang gusto natin kasama ay yung tao na laging nagpapalakas sa loob natin. Yung tao na laging nagpapatibay sa loob natin. Na kahit anong challenges ang kinakaharap natin, na kahit anong bigat ng mga problema natin, na kahit anong lakas ng bagyo ng ating buhay, pero nandun pa rin sila na laging pinapalakas ang ating kalooban. Maledaya within. Apo. And Deuteronomy chapter 31 verses 7 and 8, sabi dito, ipinatawag ni Moses si Josue at sa harapan ng sambayanan ng Israel ay sinabi ang ganito, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mangunguna sa bayang ito sa pagsakop sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa kanilang ninuno. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan kanya, hindi kanya bibiguin o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Ito ay encouragement ni Moses bago siya mamatay kay Joshua. Na habang si Joshua ang mag-lead sa bayan ng Israel, ay dapat hindi siya panghinaan ng loob. Sa Chronicles, 2 Chronicles chapter 32, dito din pumabasa natin ang hari ng Assyria ay gustong pabagsakin ang Jerusalem. Na ang hari na ito ay si Sennacherib. Gusto ni hari Sennacherib na pabagsakin ang Jerusalem. Kaya nagkaroon ng takot ang mga tao sa Jerusalem. Pero subalit si King Hezekiah, sabi niya sa mga tao, dahil by that time siya ang hari. Basahin po natin sa verse 7, maging matapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot sa mga taga-Assyria. Mas malakas ang kapangyarihan ng nasa panig natin kaysa sa panig nila. Ano sa akala natin yung nasa panig nila? Nasa panig nila King Hezekiah. Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Nasa tao ang kanyang lakas, samantalang nasa panig natin ang Diyos na si Yahweh. Tutulungan niya tayo at ipaglalaban at sa sinabi ito ni King Hezekiah na tauhan at napalakas ng loob ang mga tao ng Jerusalem. Sa New Testament, Apostle Paul is one of the great encourager. Sabi nito, a ministry that full of encouragement
is a sign of occult teachers. Amen. Amen. Dahil hindi nakikita sa dami ng instrumento, hindi nakikita sa dami ng ari-arihan na ang isang iglesia ay healthy. Pero nakikita kapag ang mga tao sa loob ng iglesia ay punong-puno ng encouragement at nakikita sa ating mga buhay na tayo po ay lumalago sa bawat araw. Amen? So nakikita ang senyales ng isang iglesia sa pagiging healthy natin kapag tayo'y lumalago sa ating pananampalataya. Now, as believers, paano tayo maging encouragement to everyone in this generation? Paano po tayo magiging encouragement to everyone sa henerasyon ngayon? Number one, be an encouragement by giving to others. Nabanggit na po natin kanina na by giving anything to someone ay nagbibigay ng encouragement. We learned already that in the book of Acts, dito nag-umpisa na tinawag na Kristiyano ang mga mananampalataya. Amen? Sa Acts chapter 11 verse 26, when he found him, he brought him back to Antioch. Both of them stayed there. This is referring to Paul and Barnabas. With the church for a full year, teaching large crowd of people, it was at Antioch that the believers or disciples were first called Christian. At alam na po natin na kapag bagong katag ang isang iglesia, ay marami pong kailangan. Diba? Nung nag-uumpisa ang All Saints Global Church, nakita doon na marami ang kailangan. Kailangan ang upuan, kailangan ang instrumento, gitara, at kung ano-ano pang kailangan na dapat mai-provide sa iglesia. At sa kasong ito, isa si Barnabas ang nagbenta ng kanyang ari-arian. After na naibinta niya ang kanyang ari-arian, he brought the money to the apostle. Apay nga inpan na, apay nga intod na. Dahil naglakwan na iti sa nikwana, kadagiti apostoles. Tapnon iti kasta, kat at daw sa dagiti apostol. Lamagwan lang ikasaba, kadagiti sasaw ni Apo Dios. He brought the money to the apostle. He sacrificed his possession para sa ministeryo at sa paglawa ng Ebanghelyo. So Barnabas gives because he loves God and he loves people. Iso nga yung sakripisyo na isanikwa na kapot ay ayatun na ni Apo Diyos and ay ayatun na dagiti tattao kat tarigagay na nga maisalakan dagiti tattao maraidayaw iti Apo. He encouraged the people through giving. At makita kayo dito yung kakapsat, nakalpasan nga inted ni Barnabas, dahil naglakwan na iti sa nikwana, si maruno, si murot dagiti tattao, nga nangina ko iti sa nikwada, kat inted da kadagiti apostoles, tapnon niti kasta, kat adaw sa rinda, nga mangidanon niti Ebanghelyo ni Apo Diyos, sa linlugan nga lugar, nga pangipaunan, ni Apo Diyos kadakwada madaydayaw iti Apo. So the title that ati Timothy libro ti aramid kakabsat is the triumphant spread of the gospel through the power of the Holy Spirit. Kapag iti panagbalmay sa dagiti namati nga ng third kakabsat as labomba nga imadudag iti namati iti dahil nga tiyempo. Agsipot ka sandal nga bimbang, sandal nga sinalimot-mutan dagi sa likwada, nang inped da kadagiti apostol, tapnon iti kasta, kat adaw sa rinda, nga mangidanon iti sao ni Apo. Barnabas is an encouragement of giving. So sabi natin kanina that giving is one way to encourage others, but not just only money and material things, but also our time and our effort to encourage them and lift them up, lalo na sa mga kapatid na
nga ilangan. Ay so as may sa mamati, as may sa agserserbikin ni Apo Dios, agbalintay ko mga encouragement, babaon itipan ng tad. Amen? Okay. May kadwa, be an encouragement by believing in others. In the Acts chapter 9 verses 26 to 28, and he had come to Jerusalem. This is referring to Apostle Paul. He attempted to join the disciples, and they were all afraid of him, for they did not believe that he was a disciple. But Barnabas took him and brought him to the apostles, and declared to them how on the road he had seen the Lord, who spoke to him, and now at Damascus he had preached boldly in the name of Jesus. So he went in and out among them at Jerusalem, preaching boldly in the name of Jesus. Ang motayon na tibiyat ni Apostol Pablo, itimon una ilisan na pa'y nga inawat niya po Jesus, kat may sa isuna nga mangidadanas, kadagiti na mati, may sa isuna nga parigat, kadagiti su amin, nga namati kakabsat. Iso nga ti reputasyon ni Apostol Pablo kadagiti nga gundaway, kat nakabot-butan. Yeah? Nakabot-butan. Iso nga idinapan iso na di Jerusalem after nga na-convert iso na. Imbes nga i-welcome na iso na. Sandang and welcome agsipod ito buteng nga marikrik na. At oray pa dagiti disciples ni Kristo. Sandang nga inawat agsipod na sandang nga pagtyen nga nagbalinan nga apostol ni Apostol Pablo. Sa idilangan napan ni Barnabas ngayon palawag kadakwada no kasano nga nagtrabaho ni Apo Dios kenkwana, no kasano nga nagpakita ni Apo Jesus kenkwana, idi nga mapan iti Damascus. Katunana nga ni Saul ket is a chosen vessel by God kakabsat. Iso ti pinili ni Apo Dios nga mangidanon iti Ebanghelyo kadagiti hental. Ket manipod ito nga istorya saan nga nagbalin nga great encourager ni Apostle Paul, no saan nga nambati ni Barnabas kenkwana. Yeah? Saan nga nagbalin nga great encourager ni Apostle Paul, no saan nga namati ni Barnabas kenkwana. Ni Barnabas isot imuna nga namati kenkwana, nga ni Apostle isot ng balbalin ken ni Apostle Paul. Iso nga ni Apostol Pablo nagbalin nga dakkel nga encouragement kadagiti su amin nga hental ken kadagiti su amin nga tattao kadagiti nga bundawan. Iso nga yatan nga kakabsat, importante kada tayo iti panamati iti pada tayo nga mamati. Amen. Santay kumanga at pangadwa nga dagay may sa nga tao ket kabailan na iti may sa nga banat. Patyan tayo, agsipot ng lunaan na dat espiritu ni Apo Dios nga mangidalan, tapnon amin nga banat ket kabailan tayong aramidan. Lubukod tayo lang nga aramid kakabsat, lubukod tayo lang nga kabailan, awanan tayo pulos ti kabailan. Dagiti abilidad nga da kada tayo, dagiti talento nga da kada tayo, dagiti laing nga da kada tayo kakabsat. Saan tayo mapinan sa mabukbukod tayo, nang dagitoy nga banbanag, kat nagapugad kini Apo Dios. Iso nga ta kumati panamati tayo, itipada tayo nga tao, ang runan na kadagitipada tayo nga namati, nagkuntunang agserserbi kini Apo Dios. Let's believe others maridayaw. Amen. Apo. Ganun din po sa atin pong mga magulang. Tayo dapat ang unang-unang maniwala sa ating mga anak. Amen? Tayo dapat ang unang-una na maniwala sa kanila na kaya nila gawin ng isang bagay. Hindi sana tayo ang unang-unang kukontra. Amen? Yung tayo ti umuna nga manmati karakwada, makabawilan na iti maysa nga banag. Tababaan iti panamati tayo kadakwada. As lang nga maatlanta iti more encouraged, mapatpatipwelda nga mga ramit kadagiti banag nga kayatlang nga ramit. May katlo, be an encouragement by serving others.
Amo tayo nga hindi nga naiparukong kay Holy Spirit, iti panawan, iti Pentecostes kakabsat, mardas, nagpardas nga, na-i-declare, nagpardas nga naikasabot, isaon ni Apo Diyos, nagpardas nga madudag iti namati kakabsat, agsipot iti nagtrabaho ti Espiritu. Nga makita tayo dito, nga sa kabila iti kalaksidan, inapardas nga panaglaganap iti Evangelyo, imay iti persecution. Kita mo tayo nga ni Apostol Pablo, ni Saul, isuna iti leader, dagiti persecutor kakabsat. Isuna iti nang parigat kadagiti namati, nang papantay kadagiti namati kakabsat. Aging nga na is-scatter dagiti at adipon ni Apo Diyos. Na-scatter dagiti disciples. Nga makita tayo dito kakabsat, nga iti kalaksidan nga nagsisinadan, nagduduman nga lugar tinapnapanan nagapo iti butanda nga ma-persecute. Nga iti kalaksidan nga nagdudumat na pananda kakapsat. Sanda nga nagsardeng nga nangikasabay iti saon ni Apo Diyos. Sanda nga nagsardeng nga nang-encourage ka lang iti tattao. Nga ito dati biyag na nagserbi ni Apo Diyos. At imalti balegi iti panangikas kasabada iti saon ni Apo Diyos. Anya tirason kakabsat. Basaon ti Acts chapter 11 verse 21. The Lord's hands was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. Agsipot kakabsat ni Apo Diyos adda kadakwada, isot nang idalan kadakwada, isot nang tad iti turet kadakwada, isot nang tad iti ayat kadakwada. Tapnon kasino man, idanon dati Evangelyo, idanon dati sao ni Apo Diyos maraydayaw iti Apo. Ito nga oray na nagsisina na gito'y nga disciples kakabsat. Oray ito ko na tayo nga na-scatter da, ng sanda nga nagsardong, nga nagserbi ka na giti katao, babaan iti sao ni Apo Diyos maraydayaw iti Apo. Iso nga tatayo nga kung kunang nga mamati kini Apo Diyos, santay kumangag sardong, nga serbi ka na giti pada tayo nga tatao. Amen? Pagserbihan tayo ida, agserbi tayo kadakwada, ibaga tayo dagiti banbanag nga makapasaya at kadakwada. Ibaga tayo dagiti banbanag nga nagyusan, tapnon iti kasta, sanlang nga tayo ti may salakan, ng amin nga tao, at mabunudan da, iti biyag nga agnanayon madaydayaw ti Diyos. The last but not the least, be an encouragement by forgiving others. Sino sa atin ang napatawad? Amen? Sino sa atin ang nakatanggap ng mercy? Amen. So kung napatawad ka, magpatawad ka rin. Amen? Kung nakatanggap ka ng kahabagan, makapat ka rin. Amen? Amen? Amen. Sa Acts chapter 15 verse 36 to 41, dito tayo nga mabasa kakabsat. It is storya da Paul, Barnabas, and John Mark. Hindi nga kunan ni Apostol Pablo ken ni Barnabas, agsubli tayo idyang lugar nga nalpas tayo nga nangikasabaan iti sao ti Apo. Intay bisitaon isuda. Ngam kunan ni Barnabas, lumaban tayo, agsubli tayo idyang, itugot tayo ni John Mark. Ngam nagtukyat ni Apostol Paul. Apay nga nagtukyat ni Apostol Paul. Nadda iti gura iti puso ni Apostol Paul. Anya ti rason, agsipod kakabsat, ta iti first missionary journey da, pinanawan isuda ni John Mark. Kat inabandon na isuda sa isuda. Saan nga timulong ni John Mark iti ministry ng pinanawan na Apostol Pablo kat nagsupli ijay Jerusalem. Iso nga saan nga kayat ni Apostol Pablo nga itugot ni John Mark. Kat ito'y da nga saan nga nagkinaawatan ini Barnabas. Iso nga nagsina dati na panan ni Barnabas, intugot na ni John Mark, ni Apostol Paul, intugot na ni Silas. Anya ti kahit nga saon, ano ang pinupunto ng pangyayari ito? Sa kabila ng ginawa ni John Mark, pinatawad siya ni Barnabas. Amen? Sa kabila ng ginawa ni John Mark, pinatawad siya ni Barnabas at binigyan niya ito ng pagkakataon na itama ang kanyang pagkakamali. Amen? At dahil sa pagpapatawad ni John Mark ni Barnabas,
lalong nabago ang buhay ni John Mark. Isungayatan nga kakabsat, nga dapay lang dagiti santayo nga napakawan, nga dapay lang dagiti gura, nga nakalimang kadagiti puso tayo, pakawanan tayo, dagiti santayupay, nga napakawan kakabsat. Kaya ang pagpapatawad is an encouragement to others, but not only in words, but in action. Amen? Iso nga, ulitik na kunaan, nga dagiti santayupay nga napakawan, nga nanggura kadatayo, or dagiti tattaw nga nagarami, diti san nga nasaya at kadatayo, pakawanan tayon. Isoda. Agsipot at ipalang pakawan, kadagiti tattaw nga nakabasol kadatayo, kadakkel nga encouragement, kadagiti tattaw. Kas makita tayo ni John Mark, pinakawan ni Barnabas, kad inikkan na iti another nga gundaway, tapnon iti kasta, itama na dahil pagkakamalina, kad lalong nabago ang buhay ni John Mark. Iso kakasta tayo kumamit kakabsan, pakawanan tayo, nagiti nakabasol kada tayo. Let's encourage one another by forgiving others, yung mga nagkamali at nagkasala po sa atin. At ipanalangin din po natin na yung mga pinatawad po natin ay magkaroon ng right direction ang kanilang landas para sa Panginoon Diyos. So ngayon nga kakabsan, let's not getting tired to encourage others by giving, by believing in them, by serving in them, and by forgiving them. Bakit? Because the coming of Jesus, the day of Jesus' return, is drawing near. Hebrews 10:25, and let us not neglect our meeting together as some people, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, therefore encourage one another and build one another's up, just as you are doing. So mga kapatid, anuman ang kahinaan ng bawat isa, let's lift him up at palakasin ang kanilang kalooban. That's nothing impossible in our Lord Jesus Christ. There's nothing impossible if we believe and trust the Lord. Amen? Iso nga aramidan tayo dagitoy nga banbana, haan nga para kadagiti bagi tayo, nga para iti pakaigloryahan ni Apo Diyos. Sa naramidan tayo dagitoy nga banbanag, mapasaya at dagiti relasyon tayo kini Apo Diyos, mapasaya at dagiti kasasad tayo, iti sangwanan ti Apo madaydayaw iti Diyos. Tawatik na tumakdor tayo, amen. Ulitin tayo mga kantaan, the I sing praises to your name.